Hello guys, yan. Before tayo matulog, it's 12:30 a.m. Actually, mag-aaral pa ako after netong video na to. Anyway, this is just fair warning, no? Sa kapwa ko na gumagawa ng mga content. Whether you do reaction video, commentary, especially those ones, no? Reaction and commentary. And, bakit? Kasi yung mga ginagawa po natin ay very susceptible to libel. And what you post online, no, kino-cover po yan ng cyber libel. Okay? Now, dito sa video na napanood ko, okay, nakalagay dito, basurang influencer. One thing lang din na gusto ko pong erase din sa inyo. Marami na pong mga tao, marami na pong netizen ang hindi naniniwala sa mga vloggers, content creator. Okay. Just for a clear understanding about content creator. Ang content creator po is a general term for people who create content. Under doon sa mga content creators na yon, ano ba ang included sa kanila? No? Photographer, videographer, short filmmakers, yan, mga content creators ang tawag sa kanila. Graphic artists or content creators, especially if you post your work online. Okay. Vloggers, what else? Yung gumagawa po ng reaction video. Yung ginagawa ko po ni Atty. Libayan, ni Atty. Claire Caayo, Teacher Mar. We're not vloggers actually. We are content creator under the category of commentators / reaction video. Nagre-react po kami. Okay? Yun yung aming ginagawa. So, natatawa ko whenever you call Atty. Libayan as vlogger. Vloggers normally, kinikwento mo yung araw mo. Kinikwento mo buhay mo. Yun yung vlog. Pero if you're making reactions or content or commentary, ang tawag doon, commentary or reaction videos. Okay? Those are videos under sa content creation. Basurang influencer sa Pilipinas. Alam nyo, totoo lang, back in 2016, 15, 14, hindi naman masyadong matunog ang content creators or mga vloggers. Nag-umpisa yan kila Lloyd Cadena, kay Kong. I used to watch their videos. Pero ako, ang fina-follow ko talaga yung mga American vloggers. No? Like Casey Neistat, Peter McKinnon. Kasi may mga natututunan ako sana, especially in photography. Those are the things na gusto kong pinapanood because I learned something. I always watch videos na meron akong natututunan. Hindi yung natatawa lang ako. But if you can find two, di ba? Like Trevor Noah, you can check him out. Jokoy, you can watch him. Yan. Yun yung mga stand-up comedian na hindi lang sila minsan nagvo-vlog, but of course, yung mga kunikwento nila sa kanilang mga videos is very relevant. Anyway, panoorin natin to at pag-uusapan natin because this is very important. Alam niyo kung bakit? Because yung tiwala ng tao nagde-decline na para sa mga vloggers and bloggers. Kailan ba sila naging relevant? Lalo na yung mga nag-create ng content about politics, current issues, yung mga ganyan. Panoorin muna natin to guys. Ngayon ang public apology sa TikTok mga pre dahil sa mga influencers na nagbabayad ng 8,000 piso mga pre para siraan ng isang tao na hindi nila kilala. At hindi to basta chismis lang kaya pag-uusapan natin to mga pre, no? Kasi matagal ng alegasyon sa internet na mayroong serbisyo kung saan pwede mong bayaran ng isang organisasyon para puriin ng isang tao na hindi naman kapuri-puri o kaya naman siraan ng isang tao na hindi naman kasira-sira. Matagal naman na tayo may idea na posibleng ang nag-e-exist yung mga ganitong klaseng serbisyo, no? Pero ngayon lang nagkaroon ng matinding pruweba mga pre. At nakakatuwa pa, naging posible yung pruwebang to hindi dahil sa mga crime group na nag-iimbestiga sa mga ganito, hindi dahil sa intelligence funds. Nagkaroon tayo ng malupit na pruweba sa mga ganitong galawan dahil sa dating beauty queen na si Maggie Wilson mga pre. At panoorin natin yung ilan sa mga introduction ng ilan sa mga kumagat sa 8,000 para siraan si Maggie Wilson mga pre. Mga be, habang nag-i-scroll ako sa Instagram kanina. Alam nyo ba guys, habang nag-scroll ako sa Instagram, nakita ko yung story ni Maggie Wilson. Alam nyo ba guys, na habang nag-i-scroll ako sa Instagram, nag-i-scroll ako sa IG ko, nakita ko yung
Habang nag-scroll ako dito sa TikTok, mga kaula, may nakita akong na-scam. Ang sakit ng ulo ko. Alam nyo ba guys na habang nag-scroll ako sa Instagram is nakita ko yung story ni Maggie Wilson? Alam nyo ba guys, habang nag-scroll ako sa Instagram is nakita ko yung story ni Maggie Wilson. Habang nag-scroll ako sa Instagram, nakita ko yung story ni Maggie Wilson. Habang nag-scroll ako sa Instagram, nakita ko yung My Day ni Ma'am Wilson. Ito. Ni Maggie Wilson. Bali yun yung introduction, no? Hindi na ako makahanap ng full video dahil sabay-sabay na dinelete ng mga taong to yung videos nila ng paninira kay Maggie Wilson. At ang sumunod yung mga public apologies naman ng mga taong to. Na in-upload ng mga content creators tungkol kay Maggie Wilson. Yes po, scripted po talaga siya. And meron po kaming iisang script. And isa ako sa mga nag-upload nun. Hindi ko agad na-realize na mali talaga siya. And honestly, wala talaga akong alam sa issue na yan. Hindi ko kilala kung sino yung mga na-scam, kung scammer ba talaga sila. And to Maggie Wilson, I'm so sorry. And to sa company nila na Akasa Manila. And oo, isa ako sa mga naunang gumawa ng video. And hindi ko in-expect na gagayahin nila lahat yun, pati yung expression ko. Hi guys, this is Suyo Queen and gusto ko lang mag-public apology po sa ginawa ko pong video about sa issue ng Akasa Manila without knowing po sa Hi mangyayari. guys, this is RG Rocaro. And alam ko naman na Okay guys, kaya natanungin ko, pansinin nyo yung mga content creator, vloggers na hinar para siraan si Miss Maggie Wilson. Pansinin nyo mabuti. Yung estado ng kanilang buhay. alam niyo na yung about sa issue ni Miss Maggie Wilson and Kim Kunur. And I am the one who promoted the video na they are scammer daw. Alam mo, nakakatawa dito. Kaya sila nabuo kasi content creator ang tawag sa kanila pero hindi man lang nila nagawang maging creative sa content nila. Kumbaga, binigyan sila ng script, binigyan sila ng instruction na mag-adlib na lang pero hindi nila malagyan na sarili nilang personality o twist yung panggagago nila kay Maggie Wilson, no? Kaya dito ako nabubuisit sa usaping content creator, no? Ang daming content creator na hindi naman creative sa era natin ngayon. Dati kasi wala namang content creator na tinatawag. Ang meron lang mga creative na tao, di ba? Mga tao nagka-craft ng jokes, gumagawa ng kanta, or nag-share ng mga informational videos or funny videos na talaga namang creative at somehow nabigyan sila ng platform sa internet para i-share yung mga creation nila. Pero hindi sila tinatawag na content creators, no? Mga creative silang tao at nabigyan lang ng platform. Kaya sila nagkakaroon ng content sa internet na pinapanood ng ibang tao. Pero yung pag-usbong kasi nung salitang content creators, lalo na nalaman ng mga tao siguro na, oh, may kita pala sa content creation. Gusto ko tuloy maging content creator. Pre, anong content na magagawin mo? Hindi ko alam, pre. Basta gusto kong gumawa ng content kasi may pera dun. Kaya makakita ka ng mga tao na wala namang niche, diba? Walang personality, walang originality sa mga pinagagawa nila. Ang makikita mo lang sa kanila kung ano yung sikat ngayon. Kaya makikita mo pag sumisikat ang isang prank, robust prank, makakita ka ng mga tao na tumatalon agad dun sa trend na yun. Kung ano yung trending, papasukin nila. Kasi hindi naman nila passion mag-create. Ang passion nila mag-create ng content dahil sila ay content creator pero hindi sila mga creative na tao. Sad. Tapos, syempre, minsan gumagana yung ganung technique at nagkakaroon talaga ng followers ang mga tao. Tapos matatawag na silang influencers, mga pre. Kasi yun naman ang influencer, di ba? Meron kang significant amount ng mga taong nag-aabang ng next post mo. At somehow, pag fina-follow ka ng mga tao, sinusundan nila yung mga galaw mo, minsan pinapakinggan nila yung sinasabi mo, may impluwensya ka na sa kanila. Pero sa totoo lang, yan na ang pinakapangit na itawag sa'yo bilang isang creative na tao. Ang matawag kang influencer pag finalo ka. Kasi napakaraming matatawag na influencer ngayon sa internet pero wala namang impluwensyang maayos. Diba? Hindi malinaw kung ano impluwensya nila. Wala silang prinsipyo, wala silang pinaninindigan na kahit ano. Ang meron lang sila mga salitang ibinabato sa kanila na nagbabayad sa kanila. Influencer ba yung ganun? Ang lumalabas, nagmumukha lang kayong puppet ng mga taong nagbabayad sa inyo. Exactly. Mukha kayong puppet ng mga taong nagbabayad sa inyo. Ako, nakakalungkot nga. Siyempre, pasok na tayo dyan. Meron tayong 500,000 followers dito sa Facebook, diba? Meron tayong libro. Tapos malalaman mong ganito. Siyempre, ang mga susunod mong sasabihin, ka-questionin na ng mga tao ngayon. Gaya nitong video ni Rolly na nagbigay lang naman siya ng impormasyon tungkol sa inflation, mga pre. Panoorin natin. Hi guys! Aware ba kayo sa pagtaas ng mga bilihin natin ngayon? Like, hindi na siya katulad mga presyo dati. Nadoble na yung halaga ngayon. Katulad ng bigas, bawang, sibuyas, pati na din yung
You know what? Talking about inflation is something that I do not actually discuss. Bakit? I don't have any, hindi ako when it comes to this, medyo kailangan mong maging detalyado. If you're trying to educate our viewers, you have to make sure na meron ka kahit papanong basic knowledge. Siguro ako, may understanding ako, pero mas gusto ko maging careful when it comes to this. Bakit? Kasi ayoko sa lahat na paniwalain ng isang tao sa isang bagay na hindi dapat nila paniwalaan. Okay? Especially handling about issues concerning our economy. Transportation, nagmahal na din. Alam niyo ba kung anong tawag doon? Ang tawag dito is inflation, na tumataas yung mga bilihin sa isang lugar na may malaking epekto sa mga tao, lalo na sa ekonomiya. Itong chart na to guys, ang magpapatunay na bumaba na yung inflation rate dito sa Pilipinas. Take note, July 23 lang nilabas itong chart na to. So meaning, bumaba na talaga yung inflation rate natin dito sa Pilipinas. Halos 6 executive months na din yung pagbaba ng inflation dito sa Pinas. Executive months pa yung sinabi po. Lagi tayong handa pagdating sa inflation. Matuto tayo mag-budget at maghiwais sa mga bibilhin. Dapat marunong ka din mag-ipon. Mas okay na tawagin kuripot, no? At least ready ka sa inflation. Dapat marunong tayo mag-invest sa mga pera natin para alam natin. Siguro dito ay mag-share ng valuable information. Ang pagbaba ng inflation. Hindi nakatunayan na Actually, Sabi mo. Ngayon, baka hindi naman maniwala yung mga tao sa sinasabi mo. Baka isipin ng mga tao sa'yo, baka kaya ka nagsishare niya, may nagbayad sa'yo para i-condition yung utak ng mga tao na bumababa na ang inflation sa Pilipinas at i-condition yung utak natin na hindi ganoon kamiserable sa bansa natin. Bumababa na yung presyo ng mga bagay. Tapos nagbibigay ka ng tips kung paano makatipid. Nagbibigay ka ng tips kung paano maging wais sa pera. Pero baka sinasabi mo lang yan para i-condition kami. May sinunod yung tips mo, no? Baka may nagbayad lang sa'yo para Okay guys, para mas ma-enjoy nyo yung video na to, kindly visit TPC nga lang. Panoorin nyo po. Maganda ang kanyang sinasabi. Ang dami nang likes, oh. Ang dami nang Ang galing, ang galing. Okay. Here's the thing, guys. Alam nyo, gaya na sinasabi ni Raffy Tulfo na yung mga independent content creator na gaya natin, wala daw tayong accountability. Maling-mali siya doon. Actually, mas susceptible tayo sa accountability. Bakit? Mas kawawa ang mga content creator na nag-create ng mga videos para lang sa maling information. Alam niyo, may salitang tinatawag na cyber libel. Okay? At ang cyber libel po, may tinatawag na prescriptive period. In short, ang prescriptive period po within the time. Like here, sabi nga sa isang article ni CNN, ang cyber libel po pwedeng ma-file up to 15 years after the post was published. Okay? After the post was published, so within 15 years, pwede ka pa rin makasuhan. Ito po yung nakakalungkot na part dito. Okay, yung basura ng isa, yung kabulukan ng isa, kabulukan na yun ng lahat. Yes or no? Yes. Kaya hindi ko po masisisi na meron po mga netizen na hindi na rin naniniwala sa mga vloggers. Noong panahon ng eleksyon, kanya-kanyang propaganda ang mga mainstream media. So ang netizen nagre-rely heavily sa mga nagvo-vlog, sa mga nagre-reaction, sa mga sumasagot sa mga hamon ng ibang tao. 'Di ba? Kasi nga pagdating po, again, maraming beses ko na 'tong nabanggit. Sa mainstream, sa mass communication nga daw, ang tinuturo sa kanila, it's not about, creating a credible news, but how to sell the news. Hindi ka naman kikita, no? Sabi nga nila, sa mainstream, it's a business. So you need to thrive, not just survive. Kaya kanya-kanya silang batuhan. Ano bang network? Nung panahon na yun, ano bang network ang balanse? SMNI. Net25. Sa mga online media, sila lang din. The Manila Times. Yun yung mga balanse. Excuse me. Pagdating sa vlogger, naging useful ang mga political vloggers or content creator noong panahon ng eleksyon. Bakit? Kasi mismo sila, nandoon sila sa site, nag-share sila ng information. Ako, ginagawa ko together with other TikTok friends.
Sila Ma'am Joey, sila Sir Coco Locoy, si Raindrops, at kung sino-sino pa nakasama na Mami Laika, si Dimlos, and so on and so forth. Ang dami namin, si Uncle Ryan, di ba? Dinedebunk namin yung mga sinasabi against both kay BBM at saka kay VP Sara noong panahon na yun. Pero hindi po kami mga bayad. Ni-recognize ba ako ni BBM or ng sino man sa Marcos family? Wala. Kasi hindi ko naman yung ginagawa para sa kanila eh. Ginagawa ko yun para sa mga tao. Ilang beses akong pumunta, sumama. Maraming beses. To the point, ultimo yung pag-aaral ko na apektuhan. That I have to transfer from a different school. I was trying to provide information. It wasn't to protect the integrity and credibility of the Marcoses, but for the interests of the people. Kaya walang kahit sino magsasabi na ako ay bayaran. Going back sa 8,000, totoo ba? Tayo yung estado ng targeted din sila eh. Itong mga influencers na sinatawag nila. Please don't call me influencer, hindi po ako influencer. Ang opinion ko po ay pareho lang din po ng opinion niyo. Wala po tayong pinagkaiba. Pare-pareho lang po tayo may opinion. Most of us, we agree on certain things and some of us, we don't. And that's okay. Diba? Pag may isang tao nag-post ng kasiraan laban sa isang tao at nakikita mo naman walang credibility gaya ng ginawa nila kay Maggie Wilson, alam mo nang bayad yun. Diba? Yes, totoo. Nag-i-exist yung mga yan. Mga bayaran na yan. Pag ikaw yung tipo ng content creator na wala masyadong kumukuha sa'yo at gusto mo ng easy money, gagamitin mo yung tao. Yung numbers mo. Kaya ako, I have this one post na sinabi ko, mga taong nagpa-follow sa page ko, sumasubscribe, I don't see them as my asset. I see them as human. Alam niyo ba kung gaano karaming offer binabato sa akin? Lahat po yun dinidecline ko. Bakit? Again, I don't see my followers as my assets. Tao sila. I'm not here to exploit them. I'm here to build a community with them. Me not as a leader, but level-headed lang tayo. Pare-pareho lang tayo dito, guys. Wala ritong magaling sa atin. Walang hindi magaling, wala ring hindi dito. I mean, hindi dahil nagko-comment kayo sa mga videos ko, it means magaling. No! Please, no. Pare-pareho lang po tayo na may pinag-uusapan. The thing is, pare-pareho tayo naninindigan. May mga content creator din dyan. Nakakatanggap ng mga allowances. Hindi ko alam kung paano sila nakakatulog sa gabi. Na niloloko nila ang ibang tao. Diba? Lalo-lalo na yung mga account na wala naman personality. When I say walang personality, mga dami account. Mga walang muka. I understand yung mga channel name, yung mga Pero kung wala kang muka, tapos kung ano sinasabi mo, wala kang personality. Even the law will not protect you. Diba? Kaya mag-iingat po tayo. Ako na nagsasabi sa inyo. Mag-iingat po tayo sa mga fina-follow po natin. Kung facts-based po ang kanilang why not? Go for it. Sometimes, if nakikita nyo, challenge the facts. Challenge the information. At saka the fact na kayo po, halimbawa, inatake na po kayo, personal attack. Doon pa lang talo na. Talo na po yung argumento ng kabila. Maniwala kayo. Kaya never engage into any personal attacks. Meron na pong nag-personal attack sa akin. I have all the screenshots. Lahat hawak ko. Ang masaklap niyan,
baka hindi na siya maging abogado. Yung mga atake ginawa sa akin nung panahon ng election, lahat yun meron akong copy. Tandaan nyo ang cyber libel. I can file that within 15 years. At any time. Hindi po tayo mag-i-engage sa mga basurang, mga content. Kaya kayo na lang yan. Hindi ko naman kayo pakikilabanin. Wala naman akong pakialam sa inyo. Nakakahiya at nakakaawa dun sa mga viewers ng mga taong gumagawa ng mga basurang content. Imbes na turuan natin or anuhin natin yung mga nanonood sa atin. Ginagawa natin kasangkapan sa pag-angat natin. Wag ganon. Wag ganon. Mga tao yan eh. Pagpasalamat pa nga dapat natin na itong mga to, binibigyan tayo ng oras. Kaya tuwing may nagsasubscribe sa akin, may nagpa-follow, lagi ko sinasabi, welcome to the fam. Thank you. Pasalamat kayo lagi na binibigyan nila kayo ng oras. Kasi wala namang manunood sa inyo kung walang willing manood sa inyo. Walang willing magbigay ng oras nila. Dahil yan yung meron sila na hindi natin kayang ibalik. Kaya sana, dun sa mga nagko-content creation, no? Whether kung ano ka man, vlogger ka man, blogger ka man, whatever you wanna call yourself, sana ayusin natin. Baka susunod, wala nang nanonood sa mga videos na ina-upload natin. Dahil puro basura ang binibigay natin sa kanila. 'Di ba? Kahit nga basurahan, napupuno eh. Tao pa kaya? 'Di ba? Anyway guys, again, doon po sa mga laging nanonood, nagpa-follow, bagong subscriber and all. Maraming salamat po. Thank you guys again and I'll see you in the next video. Most probably bukas na guys. Aral na tayo. Have a good night.